Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. May mga anak ng Diyos na naririto. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin po sa mga kapatid namin na nasa online. Pero bago yun mga kapatid, hallelujah, pwede bang lumibo tayo, no? Praise God. And sabihin mo sa katabi mo, kapatid, congrats, hindi ka na late. Mga 3 tao, no? Congrats mo kasi hindi na late. Hallelujah. Po ba? Hallelujah. Tunay na pinagpala tayong lahat. Amen. Hallelujah. Gumising lang tayo ngayon. Praise God. Grabe. Isang malaking pagpapala na yon. Amen po ba? Yes. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sa umagang ito, sasayaw tayo. Hallelujah. Alam niyo po ba kung bakit? Hallelujah. Kasi ang Panginoon, ang Lord mayaman na po. Diba? Tama? Kayang-kaya niyang ibigay lahat sa atin. So ngayon, ang barter sa atin, dahil pinigay ni Lord sa yung pagpapala, ibigay mo yung pagpupuri sa Kanya. Amen? Pwede po ba yun? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mananahimik. Hallelujah. Kapag nanahimik, yan kurutin mo. Amen. Hallelujah. Tayo po yung magsama-samang sumayaw. Hallelujah. Magpuri sa tapat na Diyos. Hallelujah. Kung gusto mong sumayaw, huwag kang mahiya. Amen? Hallelujah! Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat ka ngang tunay. Kaya naman, wala bupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahagapan. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago.
Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang Ako nagkakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen, praise God, hallelujah. Puri ka, Panginoon. Ako ay namumuhay, nagiging pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus. Dahil sa iyo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong Minsan pa, kahabagan, ako ay nabubuhay. Ako ay Hallelujah! nabubuhay, nang higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. sa iyong kahabagan. Sa biyaya, Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat kabot sa lahat ng mga pinagpalat sa biyaya mo. Hey! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Ngayon mga kapatid, iparinig natin ito sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Dahil alam ko lahat tayo pinagpala. Amen po ba? Yes! Hallelujah! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galag, sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan. Kabot sa lahat ng pinagpalat, sasayaw sa tuwa. Hallelujah! Hey! Hey! Hallelujah! Tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Hallelujah! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumagamit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa
Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa ang lahat nito. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya Mo sa amin. Hallelujah. We bless you, Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We bless the holy name of God. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa biyayan mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang aming pagsamba at papuri. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Bless your name. Come on, church, dami natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka ngang tunay minsan pa. Sa bawat araw, biyaya mo ay ating nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa iyo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa iyo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanman. Come on, church, hallelujah. Minsan pawitin natin to. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay labing nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Minsan pa sa bawat araw, sa bawat araw. Hallelujah, we thank you, Lord. We bless your holy name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Walang oras na
sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kailanman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, Hallelujah, lumapit tayo sa Panginoon. Lapit pa. Walang hanggang pasasalamat, Hallelujah, sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, kulang pa yan. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, Come on, gawin nating panalangin to. Hallelujah. Walang hanggang papuri, sa'yo'y alay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y alay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Hallelujah. Hindi ka nagbago. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik. Kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng Sa mas malakas na tinig ka mo. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang For the last time, church. di ka Hallelujah. nagbabago. Walang Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay.
napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. 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 Tapat kailan pa man. Hallelujah! Oh, tapat kailan pa ba? Come on, church! Tapat kailan Worship pa Him! man. Hallelujah! Ibalik mo ang pagsamba na para sa Diyos! Hallelujah! 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 Sabi ng awiting, hindi siya nagbago. Hallelujah! Kung may pinagdadaanan ka, isamba mo. Hallelujah! Kung pinagpala ka, isamba mo. Come on, huwag kang mapabago. Hallelujah! We bless your name. Purihin ka, aming Ama. Sa iyo ang pagsamba, O Jesus. Salamat po. Hindi ka nagbabago, O Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah. Purihin ka. Okay, church, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah, yung palakpak na may pasasalamat. Hallelujah, yung palakpak na sinasabi mong tagumpay ka dahil kay Lord. Hallelujah, we thank you, Lord. We bless your name, O Jesus Christ. Hallelujah, salamat sa katagumpayan, Panginoong Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Hallelujah, bago po tayo umupo, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoong Jesus, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pahiram niyo, Diyos, dahil kung hindi, Panginoon, hindi kami naririto at nagpupuri sa inyo sa araw na ito. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, dahil tama nga yung sinabi ng awitin na mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang Diyos na nakilala namin. Hallelujah, hindi ka nagbago sa buhay namin. Hallelujah, sa rami mong blessing na binigay sa amin, O Diyos. Kulang pa yung papuri at pasasalamat na hinahandog namin sa iyo, Panginoon. Sa bagamat, Panginoon, maraming salamat po dahil sa pagtanggap nyo sa aming alay na papuri at pagsamba sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah, dalangin namin, Panginoon. Hallelujah, ikaw siyang maghari, Panginoon, sa kalagitnaan namin, O Diyos. Hallelujah, lahat, Panginoon, ang ibibigay ni Pastor na word, Panginoon, ay tumanim sa puso ng bawat isa, Panginoong Jesus, at gumalaw ka sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. Hallelujah, we pray for a new heart, O Jesus Christ. Hallelujah, baguhin niyo po nawa kami ulit, Panginoon. Ikaw na po ang siyang bahala, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat magsipagsabi ng malakas na Amen. Okay po, palakpak po para sa Diyos sa buhay. Alam po may ilalakas pa yung palakpak na yan. Lahat ng gagawin mo sa lugar na ito ay pagsamba. Ang pagpapalakpak mo ay pagsamba sa Diyos. Come on, church, give thanks to the Lord. We bless you and we honor you, Lord God. Salamat pong lubos, Lord God. Bago ka mo po, kamay ka ng 4 na tao sa iyo. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Magandang umaga. Sa mga nasa online kong makatid, magandang umaga rin po sa inyo. Ayan po, good morning po muli sa ating lahat. Yan, maganda po ba ang inyong gising? Yan, kahit hindi po magandang gising ninyo, may gagawin po si Lord sa atin. Amen. Kaya muli, sabihin mo kasama, magandang umaga sa iyo, kapatid. No? Yan. Okay. Okay, dyan na po tayo ngayon, no?
Pagpapatuloy ko po yung series about the grace of giving, no? Masaya po ba kayo nagbibigay? Masaya po ba kayo nag-share? At naiintindihan niyo po na kahit ang time mo, ang bawat binibigay mo pala, it's an act of worship, no? Lahat pala ng ginagawa mo ay pagsamba. Okay, medyo bungi-bungi po tayo. Pwede po magsama-sama na lang po kayo sa gitna, mga kapatid. Sama-sama po kayo yan. Mukhang naulanan po, mga kapatid. Mukhang naulanan. Natunaw. Asin po kasi tayo, asin. Okay, no? Sabi dito, ating about the grace of giving, na masaya tayo nagbibigay. Kasi nga po, kung masarap ang binibigyan, according naman sa Bible, mas masarap ang nagbibigay. Amen? Meron po ba sumasang-ayon sa akin? Kasi nga po, sabi ko dito, many people think giving is only money, but the Bible teaches us giving is a matter of the heart. No? Kapag pala marunong ka na mag-share, ibig sabihin bumubuti na pala ang puso mo. Total mabait ka naman eh. Yung nga lang kapag nakakapag-share ka na, mas sabi ng Bible, mas bumubuti ang puso natin. Sabi dito, this series help us understand that generosity to God's grace, not merely a religious obligation. Kaya kung nagbibigay ka, hindi yan pagiging religious. Ang relihiyon po, pwede kang pabaitin pero hindi ka kayang baguhin. Pero ang relasyon sa Diyos, kaya nung narinig nila ka na, in complete earnestness, nag-i-excited ka pala sa gawain ng Panginoon, at higit sa lahat, in your love for us, pati yung brotherly love mo sa ibang tao, sa churchmate mo, lumalago rin. Pero ito sabi ng Bible, may isang bagay na nakalimutan ng isang manampalataya. Ito po yun. Live, meron tayo. Okay. Kaya see that you also excel in this grace of giving. Kaya ng nakaraan, ang ating pinag-usapan is all about the heart of a grace-filled giver. Na ikaw, dahil may mabuti kang puso, naranasan mong biyaya ng Diyos, kaya naniniwala ka, pag nagtanim ka, aani ka. Amen? Yun ang nilalagay ng puso. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, umaga pa lang punuin mo ng pagpapasalamat ang puso mo. Kasi kung hindi mo pinuno ng pagpapasalamat ang puso mo, Diyan ka makakaranas sa puro pagrereklamo sa buong araw. Kaya pala ang technique, para labanan ang pusong mareklamo, umaga pa lang pag-iisip mong pasalamat ka na sa Diyos. Lord, salamat dahil buhay ako. Kasi alam mo kung bakit, ang hininga ngayon, ang hangin ngayon, binibili na rin. Diba, pag nasa hospital ka, kailangan mo ng oxygen. Buti sana kung kulos ka ng oxygen man. No, marami naghahanap ng oxygen. Pagtawag dito, pag agaw buhay na, no? Pero ikaw, pagising mo, mahininga ka, malakas, marami ka dapat ipagpasalamat sa Diyos. Maraming naiinggit sa kalagayan mo, hindi mo ma-acknowledge. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kailangan ng bukas na puso. Kaya ang ating pag-uusapan po ngayon gabi, mas malalim, ito na po tayo ngayon. Itatawag na giving by faith. O. Pag ikaw pala'y nagbibigay, samahan mo ng pananampalataya. Ibig sabihin, pag nagbibigay ka pala, pwedeng hindi bumalik. Oh, sample ako po kayo, 'di ba si Cain at Abel, may isa ano pong inalay ni Cain at ano pong inalay ni Abel? Sino po magsasabi po sa akin? Sa mga nakapag-Sunday school po, anong binigay ni Cain? Yung isa, si Abel, baka mapagbaligtad nyo, ha? Ito, assignment nyo po yun, mga kapatid. Baka nakakalimot na po kayo, ha? Hindi ko bibigay yung detalye, ha? Sasabihin ko na po. Yung isa pong, yung kambal pong ito, yung kapatid pong ito, yung isa, ang binigay, yung kanyang ani. The best naman ang binigay niya, yung the best ng kanyang ani, gulay. Yung isa naman, binigay niya naman yung the best ng kanyang tawag dito, ng kanyang alaga, mga alaga. In-offering niya sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, may isa doon na isang nag-offering na hindi tinanggap ng Diyos. Pangalawa naman po, may isa naman po doon nalugod ang Panginoon. Ang tanong, unfair ba si Lord? Hindi, parehas naman kayo nag-offering, parehas naman kayo may binigay, pero yung isa tinanggap, yung isa hindi. Tanong, unfair po ba si Lord? Si Lord po ba hindi makatarungan? Sino magsasabi sa akin, makatarungan si Lord? Ano ba nangyari sa TV natin? Okay. Tignan niyo po ito, ha? Tignan niyo po ito, mga kapatid, ha? Kung makatarungan si Lord, ito po ang sagot. Number 1 po, sabi po sa pag-aaral ng mga Bible scholar, yung gulay na inalay, hindi po sinasabi, ha? Hindi po sinasabi, mga farmer tayo, ha? Hindi ko sinasabi na, ibig sabihin, Pastor, pag nagtanim ako ng gulay, hindi pala ako pagpapalain ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin nun. At yung isa, tawag dito, nag-ani ng hayop,
at tinanggap. Hindi po ito amount ha, hindi ito uri ng binigay mo. Ito po yung context. Ang context po na nilalaman ang mensahe po ng Panginoon, isa, ibinigay niya lang yung sobra niya. At yung pangalawa, habang binibigay niya, Lord, ito na talaga yung meron ako, sa'yo na lang. Iyon po yung context nun. Okay ha? Kaya malalaman niyo po ngayong umaga na kung ikaw ba'y nagbibigay lang ng ikaw dahil maluwag naman ako kaya ako magbibigay. Mamaya malalaman niyo po yan ha. Pag-usapan ba to yung giving by faith? Kaya sabi ng Bible, isa naman po, pangalawang context doon, yung isa inalay ng may pananampalataya. Yung isa binigay lang. Kaya tinanggap ng Diyos yung offering ng may pananampalataya. Tingnan niyo po sa Hebrews 11 verse 6. Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Because anyone, ang pananampalataya daw po, kapag wala kang pananampalataya, imposible mo daw pong mapakilos si Lord. Amen? Kaya kahit pala mananampalataya ka, kung wala kang faith, kung hindi nabubuhay ang pananampalataya mo, imposibleng mapakilos mo si Lord. Parang ganito minsan, nagpipray ka, Lord, Panginoon, baguhin mo naman ang sitwasyon ko. Kung wala kang pananampalataya, imposibleng mapakilos mo si Lord. Marami kasi, kaya, di ba nalalaman niyo, lumalalim po tayo, di ba kapatid? Diba, nalalaman mo ngayon, marami talagang Kristiyanong nag-church lang. Alam mo, nag-church lang, attend lang. Parang ganito, nasubukan niyo na po ito mga kapatid, pumasok ka sa school, pumasok ka lang, pero hindi ka nag-recite. Yung alam mo yung sagot, pero hindi mo sinabi. Yung pala, wala lang, umupo ka lang sa klase mo, from 6 to 12, uwian na. Pumunta ka lang. Pero iba yung nandun sa loob ng klase, nag-participate, nakisama sa group discussion, at higit sa lahat, natuto. Ganon din po pala, maraming Kristiyano pong ito, pumupunta lang sa church. Paano? Kasi para kasi sabi ni Pastor, tama naman ang ginawa mo. Pero ito mga tandaan niyo po ito huwag kang basta a-attend lang. Kaya nga sabi ng Bible, alam ko lahat tayo may needs. Tanungin mo ka may pangangailangan ka ba? Sino po dito may malaking pangangailangan magsabi ng amen? Amen! Lahat tayo may malaking pangangailangan. Ang susi ng Bible, ito, and without faith, it's impossible to please God. Pananampalataya lamang ang kayang magpakilos sa Panginoon. Bakit? Sabi ng Bible, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Marami kasi tao, may Diyos naman eh. Pero iba yung pinaniwalaan mo at sinampalatayanan mong may Diyos talaga. Tingnan mo mata yung katabi. Sabi mo, may Diyos may Diyos. Ayusin niyo po baka sabi mo may Diyos. Wala po tayong Diyos ngayon, tubig lang po. May Diyos po tayo katabi. Sabi mo, may Diyos tayo. Doon ba natapos? Sa kasunod na verse, and that He rewards those who earnestly seek Him. At ang Diyos daw ay nagpapala sa mga taong naghahanap. Hindi lang basta hinahanap, patuloy na naghahanap kapag wala ka na-experience. Kaya ito napansin niyo po ba? Dadalawa na nga lang kanta natin, hindi ka pa sasamba. Yung iba, tatalon. Galak na galak kayo, tatalon. Talon na yun, Napansin niyo po, kaya sa church, huwag kang ma-awkward pag sumasamba tayo. Kasi kalooban ng Diyos sa sumasamba ka. Sabi ng Bible, binagpapala daw ng Diyos, binibigyan ganyan pala ang mga taong patuloy na naghahanap. Di ba sabi ko sa inyo, kapag sa upuan mo, hindi mo ma-experience sila, lipat ka ng upuan, baka dahil sa katabi mo rin Panapasin mo, pag inaantok ka tayo mo, inaantok ka na rin. Tapos pag may kinakain yung katabi mo, sarap ng pagkain mo. Panginga. Diba? May ganun tayo minsan diba sabi ng Bible, pinagantimpalaan niya yung mga taong patuloy na naghahanap. Kasi nga po, sa panahon ngayon, sobrang hirap ma-experience si Lord. Kasi kailangan ng genuine heart, totoong paglapit, totoong puso, at totoong pagbabago. Tingnan niyo po ito Kaya alam niyo na pag wala kang faith, imposible talaga. Kahit ibigay mo pa yung kabutihan, pag walang pananampalataya, imposible mo mapakilo si Lord. Imposible pala. Kaya nga binibigyan natin ng diin, ang bawat binibigay mo, pagsamba. Ang binibigay mo hindi basta-basta, yan po'y act of worship. Kaya kung hindi ka marunong, hindi ako expressive, sige, pagbigyan na kita, hindi ka expressive,
Dapat ang patong pag sa giving mo naman, express mo ng pastor, sinasamba ko si Lord sa pamamagitan ng binibigay ko. Oh. Amen? Kahit na po ito ha. Kaya faith is not only what we believe, it is what we do. Ang panapatay, hindi lang daw po pinaniniwala, kundi ano ba yung ginagawa mo? Araw-araw, ano pong ginagawa niyo po araw-araw? Tinatayuan niyo ba pananampalataya ninyo? Ayun po ibig sabihin nun. Bakit? Sabi ng Bible, many people say they trust God, but giving is open where faith becomes real. Ang pagbibigay daw po, ang kabutihang loob daw po, ay nagiging totoo kapag sinamahan ng pananampalataya. Amen ha? Kaya pag mag-offer kayo, Lord, bago mo ibigay, Lord, pagpalain niyo po ang aming pamilya. Pagpalain niyo ang aming kinabubuhay, pagpalain niyo po ang aming mga ginagawa sa araw. Saka mo ihulog. Amen? Halimbawa, may ulam ka ibibigay. Bago mo ibigay yung ulam na chicken curry, Lord, to lang, Lord, masarap to. Gustong-gusto ko to. Ayaw ko to i-share. Pero dahil sabi mo, ito'y uri ng pagsamba, gagawin ko para sa'yo. Bago mo ibigay. Kaya alam mo na gagawin mo, ha? Kaya masarap kainin yung inalay sa pagsamba. Bigyan ka po ng idea. Sabi dito, ito, sino yan? Ito ha, ang tawag, ang out of control. Paano mo ba budgetin ang pera mo na kahit ikaw naguguluhan? Ang laki ng needs, ang laki ng wants, ang laki ng pangangailangan mo, paano mo gagawin yon? Paano mo pararamin? It's all about giving. Giving by faith. Kaya importante pananampalataya dyan. Hindi mo naiintindihan ngayon, pero somehow, someday, maiintindihan mo rin bakit ginawa ng Diyos sa buhay mo yon. Bigyan ko po kayo ng verse para mas malinaw. Gusto niyo po bang ng Bible verse? Gusto niyo ebidensya? Kasi po, hindi ka maniniwala pag walang ebidensya. Hindi po, ang pinaka the best example na maibibigay ko sa inyo about giving. According sa Bible, tinawag siyang champion of faith. Siya'y kampiyon sa pananampalataya. Sa Genesis chapter 2, 22, beginning verse 3, ito po yung buhay ni Abraham. Alam niyo naman po, sinari naman sa Abraham po, siya po 100 taon naghintay na magkaanak. Si Sarai po, from Sarai, naging Sarah, siya po 90 years old bago siya nagkaanak. Sabi ng, di ba, sabi nga sa senaryo, shortcut ko na po sabi ng Panginoon, may bumisita sa kanya ngayon, sabi ng pagbalik ko dito, Abraham, may anak ka na. Ano sabi ni Sarai? Si Sarah po nandun sa kusina. Tumawa pa nga Sabi ni Sarah, bakit ngayon pa? Kung kailan matanda na ako, doon pa ako magkakaanak. Sabi ni Lord, narinig ko sinabi mo. Pero sabi ko, pagbalik ko dito, meron na kayong anak. 100 taong hinintay, pero ito yung plot twist. Ito yung twist kung mahinig po sa telenovela, sa mga reels, ito yung plot twist. Genesis chapter 22, beginning verse 2, 3. Sabi ng Bible, then God said, take your son, your only son. Sa Tagalog, sinabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo yung anak mo. Yung kaisa-isa mong anak. Sabi ng Bible, whom you love, yung pinakamamahal mo, si Isaac. And go to the region of Moriah. Sabi ng Bible, ito, anong sabi ng kasunod na verse? Sacrifice him. Kaya nyo kaya yan? Sacrifice him there as a burnt offering. Hindi mo lang basta ibibigay. Ito, matindi to di ba napansin niyo po sa mga dedication, yung pag nagdededicate, ito, inaangat lang natin. Ito matindi. Yung offering dati, sinusunog. Nagigets niyo po? Yung 100 taong hinintay ni Abraham na sobrang pagkatagal-tagal, na akala niya wala ng Sabi nga ni Sarah, baka hindi sa akin magaganap yung pangako, doon na lang sa katulong ko. Kaya yun nangyari po, di ba? Doon isinilang ang mga kapatid dating Muslim. Di ba sabi nga ng mga kapatid dating Muslim, kami ang panganay kasi kaming nauna. Siguro pwede. Pero ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano. Ay, hindi po kayo natuwa doon mga kapatid. Sabihin mo ang pangako ng Diyos nasa iyo. Sabihin mo ang pangako ng Diyos nasa iyo. Di ba? Ito maganda sa verse 2, ano sabi ng Panginoon? Sacrifice, ialay mo siya sa akin. Ang sabi ng Mountain of Moriah, sunugin. Kaya niyo po kayo yan? Ang pagkatagal-tagal mong hinintay na anak, isakripisyo mo. Sabi ng Bible, sunugin mo.
Di ba sabi ko sa'yo, ito po yung picture of grace. Ito po yung larawan ng biyaya ng Diyos. Paano po ito? Di ba napasin niyo po si Jesus Christ? Siya po yung parang Isaac nito eh. Ang Diyos Ama, sinacrifice niya, ipako sa krus, para lang sa iyong makasalanan. Hindi ka naman mabait. Hindi ka naman araw-araw mabait. Siguro minsan ka lang mabait pag Sunday. Oh, amen. Tanungin mo, anong araw ka mabait, kapatid? Oh. Diba, minsan may saltik tayo? Naku, ako lang ata may saltik po dito pag ano, no? Diba, minsan may saltik tayo, mga kapatid? Walang halong biro. Pag nasa trabaho, tinutupa ka pa eh. Minsan sa kalsada, tinutupak ako eh. Klase, sabi ko, klase naman itong mga rider na to. Ako tinutupak ko sa kalsada. Kaya ako, mag-helmet na po ako pag nasa kalsada, para hindi niyo po ako makita. Pero tingnan niyo po ito ha, si Jesus Christ, inalay para sa mga taong hindi araw-araw mabuti. Ito po yung larawan ng grace. Si Abraham po para naging Diyos Ama, si Isaac po naging parang si Jesus Christ. Ito sabi ng Bible ha, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, I will show you. Ito ha, halimbawa lang po ha. Ito ang halimbawa. Halimbawa lang po, ganito. Ikaw sa Abraham, anong gagawin mo? Siguro ako sa panahon ko ngayon siguro gigising ako ng tanghali. Sabi daw ni Lord, sacrifice ko daw eh. Kasi bundok pa, hahanap, hindi niya pa alam sinabi lang Muraya, pero hindi niya alam ang address. Parang ito, sige, dalhin mo siya sa Busuanga. Pero pagdating mo sa Busuanga, ituturo ko siya kung saan mo siya iaalay. Di ba? Anong gagawin mo? Una gagawin, siguro, ako, pagiging tao ko siguro, ano ba yan si Lord? Hindi kompleto ang address. Ayoko na. Amen? Sabi ko, ako mag-isip, Lord, ang tagal kong hinintay nito, pero bakit i-offer ko sa'yo? Anong ginawa ni Abraham, ang champion of faith? Anong ginawa niya? Early the next morning, anong ginawa niya? Gumising siya ng maaga. Kaya ba yun? Anak mo, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Ang sabi ng Bible, he took with him 2 of his servant and his Isaac. To make the long story short, ganito po nangyari po dyan. Habang naglalakbay po si Isaac, si Abraham, at ang dalawang servant, wala silang dalang alay eh. Nagtataka po yung dalawang servant at Isaac. Sabi niya, bago sila umakit ng bundok, sabi, Ama, kompleto na tayo, meron tayong panggatong, pero wala tayong iaalay. Alam ginawa ni Abraham? Hindi siya nagsasalita. Di ba yan ang plot twist? Ang tagal mong hinintay, pero sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin. Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, sabihin mo nga sa mga, kumusta na pananampalataya mo? Di ba? Kaya yung balik ko yung point number 1, ito po yan. Faith giving is obedience before understanding. Ang pananampalataya daw po, ibinibigay mo kahit hindi mo pa naintindihan. Ganyan naman tayo, di ba minsan, Pastor, kailangan ko talaga ito, pero sabi mo, hindi ko sabi dahil sabi mo, Panginoon, nararamdaman ko, dapat ko ibigay. Ibibigay mo talaga. Tingnan niyo po ito Kaya sabi ng Bible, ano ibig sabihin po, matutunan natin, Abraham was asked to give Isaac his promise. Biruin mo, pangako ng Diyos kay Abraham, magkakaanak ka. Nasang sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dalampasigan. Kaya po tayo ay mula po sa lahi ni Abraham. Tayo po'y katuparan ng lahi ni Lolo Abraham. Hindi ko alam kung anong lolo siya Hindi ko alam kung grandfather siya, ninuno natin. Ang sabi ng Bible, hindi na siya basta ibinigay, kundi sabi ng Bible, binigyan siya ng adjective na his promise. Ibigay mo sa akin sa Isaac, yung anak mong ipinangako ko sa'yo. Ano nangyari? Sumunod sa Abraham, anong ginawa? He didn't wait for explanation. Ganyan tayo, di ba, bago sumunod, paliwanag mo sa akin, Lord, bago ako sumunod. Diba, ganun tayo? Pastor, bago ko sundin, anong dahilan? Bakit ko kita susundin? Sa Abraham, iba. Bago niya maintindihan, ibinigay niya muna. Kaya, real faith giving says, Lord, I don't fully understand, but I will obey. Kaya po ang pagbibigay. Kaya siya naging worship. Parang ganito. Yung ang sama-sama ng loob mo sa bahay, pagdating mo sa church, inuutosan ka ng worship, itaas mo ang iyong kamay, mga kapatid.
hindi mo naintindihan. Yung kaya nga diba sabi ko, marami mga preacher nagsabi, diba ito, kumakalat sa internet ano po kayo, mag-observe. May mga preacher po sa internet nagsasabi, na-experience na ba ito? Sabi nga, ito sa akin, na-experience na ba ito? Yung nasa bahay ka, bad trip ka, tapos namatayan ka, tapos ano nangyayari sa'yo, tapos pagdating sa church, ito sa kanang worship leader, dapat po tayong maging masaya. Wala namang mali doon. Sabi ng pastor, mali daw po yun. Tanong, ako po magtatanong, mali po ba yun mga kapatid? Yung malungkot ka, pero sa church, inutusan ka, dapat po tayo maging masaya. Masama po ba yun mga kapatid? Oh, ang sagot, hindi. Kaya ito po ang pananampalataya. Hindi mo naintindihan, pero susunod tayo. Amen? May problema ka sa bahay, pero sabi ng worship leader kanina, taas niyo pong inyong kamay mga kapatid, sumamba tayo sa Panginoon. Ganun po yung pagsamba. Kaya minsan sa area ng giving, hindi mo maintindihan bakit kailangan ibigay, sunod ka na lang. Ito nga sila sabi ko sa Abraham, hindi na siya nag-iisip, ang mahalaga yung obedience. Oh, amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mahirap sumamba, mahirap din magbigay. At wala na pong nag-amen po sa akin. Oh, kung mahirap ang sumamba sa Diyos, in spirit and in truth, kasi minsan hindi mo siya maramdaman eh. Ganon din po sa area ng giving. Ang hirap din sumamba sa pamamagitan ng pagbibigay. Oh. Kasi lalo na, kung yung pastor maluho, alam niyo po ba yun? Nasubukan niyo na po ba ito? Napasok na po kayo sa church na ganito. Yung binigay mo yung dancing offering mo Sunday, o nag-love give kay pastor, tapos the following Sunday, may bagong jacket si pastor. May bagong jacket. Sabi mo, nag-iisip ka. Tights ko yun Tapos may bagong sapatos si pastor. Lalo na alahas. Wow. Di ba? Ang hirap magbigay. Pero hindi mo alam, lahat tayo ay prone para pagpalain ng Diyos. Di ba sabi nga ng Bible, pinagpapala niya ang mga taong patuloy naghahanap sa Kanya. Oh. Kaya kung may reward kami, may reward ka rin. Kasi nga po, sabi nga ng Bible, pinagpapala niya ang mga taong Number 2, faith giving reveals what we trust most. Ang pagbibigay daw po ng pananampalataya, inire-reveal niya, ano ba yung pinagkakatiwalaan mo? Dito lalabas ang iyong talagang pinagkakatiwalaan. Bigyan ko po kayo ng verse. Maganda po ito. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 20. Ready na po ba kayo mga kapatid? Ang verse pong ito ay familiar po sa'yo. Sabi ng Bible, o pakibasa mo sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. Kaya sabihin nun, balik ulit yung point number 2 ha. Faith giving reveals what we trust most. Pag nagbibigay ka pa ng patay, dyan nalobat po nalobat yung laptop ko. Nga. No. Kaya ulitin ko lang po ulit to. Pakilipat nga ako sa ano. Hindi, yun. Mixer yan. Pakilipat po ka sana yan. Yan. Diba, palapakan natin ng Diyos. Kaya point number 2, kung nasundan niyo po habang binubuksan mo yung laptop, point number 2, ang pagbibigay daw po ng pananampalataya, inire-reveal niyan kung anong pinagkakatiwalaan mo. Kaya sabi ng Matthew chapter 6 beginning verse 21, for where your treasure is, there your heart is. Wala pa rin ad. Okay. Okay. Wala. Pakilipat mo ng extension ad. Yan. Sige. Yan. Bigyan niyo lang po ako ng 1 hour. Joke lang. Pera ba ko ng cellphone na dyan yung outline ko cellphone ko. Yung cellphone ko. Ayun yun. Okay. Pakigawa ng paraan ha, yung para umilaw lang to. Okay. Kaya sabi ng Bible, for where your treasure is, there your heart is. Kapag nasa ng kayamanan mo, nandun din daw po ang inyong mga puso. Kaya, tayo po ay nire-reveal po ng pagbibigay mo, yan. Ang magpagbibigay niyo po, kung ano ang pinagkakatiwalaan mo.
Okay, o, ito. Nag-loading na. Ayan. No, grounded muna si Sally dito, ha? Grounded, ha? Baka lumipad ang laptop natin, eh. Hindi pa rin siya nag-charge, eh. Pakiayos nga ang charger natin. Ayan, ha? Wala pa, eh. Okay. Wala. Pakigalaw mo. Pakihanapan yung mga ako ng extension dito. Yan. Okay. O, dito na po ako, ha. Basahin ko cellphone ko po habang kayo nag-ano, ha. Doon, pakilipat doon. Pakibilis lang ng konti. No. Hindi. Lobat yan, orange, eh. Kaya faith giving really reveals what we trust most. Kaya sabi ng Matthew chapter 6, beginning verse 21, ito po, for where your treasure is, there your heart will be also. Kaya, malalaman mo kung anong laman ng puso mo, kung anong pinagkakatiwalaan mo. Sample. Every time you give, you reveal your priority. Number 1, do I trust money or do I trust God? Tanong po ha, sa ano pong mas pinagkakatiwalaan niyo po? Ang Diyos o ang inyong salapi? Sa pagbibigay mo, kaya ka nagbibigay, sabi nga natin ng point number 1, you release the control. Lord, hindi ko na hawak. Ikaw na may hawak, kaya binibigay mo yung para sa Diyos. Okay? Unting tiis pa. Okay? Sa dulo. Sige. Bukan nyo lang. Pakainin nyo lang. Wala pa, eh. Okay, ha? Kaya sa pagbibigay po, sa point number 2, ito ha, do I trust money or do I trust God? Ano bang mas pinagkakatiwala? Pera o Diyos? Pera o panalangin? Diyan lalabas yun. Amen? Yung nasubukan niyo naman mga kapatid, pumunta ka sa church, as in wala ka talaga, as in sabi nga namang matatanda, kahit ikay sinugin, hindi ka mangangamoy 5. Amen? Tinin niyo po ito. Kaya masarap sumamba pag maraming pera. Magsabi po na amen na naniniwala doon. Masarap sumamba pag alam mo mamaya may kakainin ka na kaagad pag uwi ng bahay. Masarap, maganda yon. Sobrang sarap sumamba. Yan, okay na. Huwag niyo na pong gagalawin. Kaya ulitin ko lang po ulit, ha? Okay, ulitin ko lang po ulit. Sa pagbibigay mo, dyan nire-reveal anong pinagkakatiwalaan mo. Baka masyado kang tiwala sa work. Hindi mo alam, ang work po ay hindi po siya permanente. Kaya sabi dito, giving exposes the true source of our security. Kaya pag nagbibigay ka, dyan po niya na tawag dito, dyan niya po napapatunayan at nare-reveal ano ba ang security mo. Di ba? Yung kahit wala kang pera, masaya ka pa rin. Tapos minsan pag wala kang pera, tawag dito, hindi ka na rin mapakali. Kaya diyan ka tawag dito, diyan mo malalaman, may expose, ano ba ang security mo? Number 1, if money makes you feel safe. Kaya ba yan? Pag may pera, pastor, feeling ko, okay ako ngayon. Kasi your money makes you feel safe. Kapag feeling mo, pag marami kang pera, safe na safe ako. Tawag dyan, ibig sabihin po, ang puso mo, nasa kayamanan mo. Pero, kaya if money makes you feel safe, faith becomes difficult. Ito naman po ang baliktad. Pag ang tawag dito, pag ang pera mo daw po, nagbibigay siya ng pakiramdam na okay ka, pero mahirap naman daw pong manampalataya. Kasi feeling mo, pag wala kang pera, wala ka pa rin ng palataya. Napakahirap po noon. Pangalawang bagay, but if God is your source, giving becomes worship. Ayaw na? Kayaan mo na yan. Doon ka na. Ayos na yan. Kaya sabi ng Bible but if God is your source, giving becomes worship. Pag daw po ang Diyos ang source ng lahat ng bagay at naintindihan mo, ang pagbibigay daw po ay nagiging pagsamba. Amen? Kaya sabihin mo nga sa mo, okay lang na walang pera minsan. Sabi ko po, minsan hindi lang po pwedeng lagi. Hindi po okay na walang pera palagi. Pero, yung walang pera minsan, okay lang. Kasi doon mo na mapatunayan na ang security mo, hindi pera, kundi yung Diyos na nagbibigay. Nang security mo, pag may trabaho siguro, pastor, secure siguro ako. Pero hindi po ganun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Malapit na naman ako magtapos. Number 3, faith giving
opens the door for God's provision. Ang pananampalataya, pag nagbibigay ng pananampalataya, at ng Bible, tawag dito, binubuksan niya ang pintuan ng provision. Kaya ito, alam mo na ha, pag nagbibigay ka, nagbubukas ka ng pintuan. Amen po ba mga kapatid? Ito ha, pasimplihin ko po yung word ha. Point number 3, faith giving opens the door for God's provision. Ito ha, pag daw ikaw nagbibigay, nagbubukas ng pinto si Lord. Kasi worship siya eh. Pero, in vice versa, pag hindi ka nagbibigay according sa pananampalataya, walang pinto ang bumubukas. Sarado ang langit. At wala na pong nag-amen sa akin. Kasi, naglalaban sa'yo, hindi pastor. Totoo, may ganyan ka talagang pakiramdam. Kaya nga ito po, di ba? Kaya nga ako, may kumakalat na prosperity, diba, sabi ko yung prosperity gospel. Sabi sa kayo, sabi sa ng preacher, yayaman ka. Sumunod ka, magbigay ka lang. Totoong yayaman ka. Ang prosperity gospel po kasi, hindi tinuturo na may paghihirap sa paglilingkod. Sabi nila, pag wala kang pera, ang sabihin sa'yo, mahina pa ng palataya mo. Tawag doon, prosperity gospel. Si Jesus Christ nga eh. Hindi araw-araw okay eh. Amen po ba? Kaya number 3, faith giving opens the door for God's provision. Kaya ito po mga kapatid ha, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Philippians 4, beginning verse 19, and my God will supply all your needs. No? Ang Diyos ko'y, ibibigay niya, susupply niya lahat ng iyong pangangailangan. Anong gagawin mo lang? Kailangan mo ng faith giving. Kung may faith healing, naniniwala sa divine healing, may tinatawag na faith giving din po. Sabi ng Bible, ito, God's provision is not limited by what you keep. Ang provision doon ng Diyos ay hindi nalilimitahan kung ano yung inyong mga binibigay, ano yung tinatago. Tanong po ba, mahilig po ba kayo magtago mga kapatid? Nakikinig pa po kayo mga kapatid? Huwag niyo po tingnan yung mga nag-aayos ng laptop. Okay lang po yan. Tandaan niyo po ito ha. Kaya sabi ng Bible, God's provision is not limited by what you keep. No, ang provision ng Diyos, hindi yung tinatago mo. Kaya ulit, mahilig po ba kayo magtago mga kapatid? Yung ganito, no? Mahilig ka magtago ng basaging baso. Kakatago mo, nabasag tuloy. Diba? Sabi mo, pag may bisita, saka ko ito ilalabas. Tandaan niyo pa, hindi ko sinasabing mali ang ginagawa po ninyo. Ang sinasabi ko po, ito. Ang sinasabi ko po, ito po yan mga kapatid. No? Ang provision ng Diyos ay hindi nalilimitan kung anong tinatago mo lang. Kasi akala natin, pag nag-save tayo, may tinago tayo, ay ito siguro yung provision ng Panginoon. Pero hindi. But open release by what you give. Ang tawag dito, ang provision ng Diyos ay nakadepende madalas kung may ibinibigay kang para sa Diyos. Kaya napansin mo, ito ako sabi ko, ito yung principle ko sa habang po ako'y natawag dito, habang po ako'y nabubuhay. Every time na binibigay ako, sabi ko, Lord, may binigay ako sa'yo, alam ko may tatanggapin ako. Kaya sabi ko, pag wala ko na ibigay, sabi ko, naku, kinakabahan ako sa buong maglinggo. Sabi ko, Lord, wala ko na ibigay sa'yo, Panginoon. Bahala ka na sa akin, Lord, patawarin niyo na lang po ako. Kaya pag may binibigay ka, huwag kang kabahan sa iyong future. Kasi mabait si Lord. Kaya kung tapat ka, ang Diyos mas tapat sa atin. Tinan niyo po ito mga kapatid. Kaya palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya ulitin ko lang ulit, God's provision is not limited by what you keep. Yung tinatago-tago mo, okay yan. Maganda yan. Maganda yan. Nag-save ka. Halimbawa sa 10 piso mo, may tinatabi kang 3. Amen? Okay na? Okay. Hindi ko makita, ipagano mo lang sa akin. Okay. Di, ganun mo lang sa upuan. Mahaba naman yung HDMI. Okay. Hindi ko makita yung Ayan, akin, ayan. Okay ha? Ito, ulitin ko kanina sa mga replay tayo, replay. Ayan. Okay. Ayan, okay, matalas pa naman mata ko. Okay po, palapakan natin muli po ang Diyos sa buhay. Ayan, pakibasa nga po. 1, 2, 3, basa. Ito yung sabi natin. Kapag feeling mo, pag may pera, okay, maganda naman talaga yan. Pero kung ang security mo pera, ang hirap panampalataya. Kasi ang panampalataya, ginagamit siya pag sobrang pressure ka na at sobrang hirap ng sitwasyon.
Amen. Marami pong salamat. Sa idol lang pala hinihintay, no? Idol talaga kita, idol. Ito ha, kaya but if God is your source, giving becomes worship. No? Kapag daw po ang pagbibigay ay ang Diyos ang iyong source, nagiging pagsamba ang bawat iyong binibigay. Kaya alam mo na ha, mga kapatid ha, ang pagbibigay, pagsamba yan. Huwag mong mamaliitin. Ang pagbibigay mo ng ulam, pagbibigay mo ng kabutihan, pagsamba yan. Akala mo pagsamba ay nakukulong lang sa church? Hindi. Kagabi nga, kahapon nga sa dedication sinabi sa akin ng Lord, kahit pala pag-aaruga ng anak mo ay form ng worship. Huwag niyo nang pansinin yung nagpaawit kahapon. Kasi nagsimula sa banal mong tahanan, pumasok ng wala kang katulad, nag-chorus ng ng ayaw kong magkulang. Alam niyo na po, sa mga naka-attend po ng dedication kahapon, alam niyo na po bakit kami tumatawa kahapon. May na rin po kami ng tawad kay Lord. Okay na. Okay Pangatlo, kaya faith gives, opens the doors for God's provision. Kaya ito pag nagbibigay pa ng palataya, ito sabi ko kanina, nag-open siya ng provision ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa mo, pagpapalain tayo ng Diyos. Bakit? May binigay kami pala ng palataya Tandaan niyo po ito ang Diyos hindi nakukulong sa binigay mo lang ngayon. Alam ko, marami tayo itinim noon na inaani mo na ngayon. Amen? Ngayon, wala ka nang inaani kasi ubos na yung tanim. Di ba pas na ba nga nagtatanim ng palay, once ka lang nagtanim ng palay, tapos habang buhay kang aani? That's impossible, man. Impossible. Pupunta po kasi sa Amerika by next year po, napapractice na po ako. That's impossible, man. It's possible. No? Kaya ang pagkatanim, hindi siya once lang. Worship siya Kaya ibig sabihin, di ba napasin mo, pag may bank account ka, kaka-withdraw mo, hindi mahabang buhay, withdraw ka ng withdraw. Kailangan mo na mag-deposito. Kaya pag wala ka nang withdraw, ibig sabihin, wala ka nang itinanim. Pero hindi pa pagpapala mo. Bakit sobrang sikip ng pera mo? Bakit parang sobrang hirap minsan o madalas? Siguro wala ka na itanim. Yun po ang saktong description o sinasabi ng Diyos. Ito pakibasa nga po. 1, 2, 3, basa. Ito kaya bilisan ko na po, tapos ako dyan kanina Kaya God's provision is not limited by what you keep. Kaya tinatago mo, good yan. Pero sabi ng Bible, ito po, it is open but open release by what you give. Kung nagtatago ka for the future, nag-isip for the future, maganda yan. Pero sabi ng Bible, hindi natatapos yan ang provision ng Panginoon. May pagpapala pa rin ng Diyos sa ating lahat. Kaya ito, God does not need your money, but He wants your heart and trust. Mayaman na si Lord talaga. Pero sabi ng Bible, ang kailangan niya lang naman, yung pagtitiwala ng puso mo. Kailan mo nagagamit ang pagtitiwala mo? Pag hindi mo na alam. Di ba? Napansin niyo po, may gusto kayo isang bagay, halimbawa lang po, pag-compare natin pag gusto mo bang bumili ng panyo, ipag-pray mo pa? Hindi. 10 piraso pa, kaya kong bilhin yan Di ba? Paano pag kotse ang gusto mo? Di ba, ilay hands mo, Lord. Di ba? Doon mo ginagamit ng pananampalataya sa mga bagay na imposible. Tanong, ito pa imposible bang ma-promote ka? Imposible. Maraming sip-sip sa kumpanya. Imposible. It's impossible. Posible yon. Pero dahil may pananampalataya ka, sabi ka ng Bible, God does not need your money, but He wants your heart in trust. Pagtiwalaan mo lang si Lord. Amen? Eto pa, hindi ko na mabasa, Kaya sometimes God will ask you to give not because He wants to take something from you. Siya daw po ang Diyos, minsan, may hiningi siya sa'yo, hindi dahil, may gusto siyang kunin sa'yo, kundi dahil, but because He wants to grow something in you. May gusto siyang paluguin sa'yo. Amen? Napansin nyo, nung gumawa ka ng kabutihan, doon mo na patunayan, mabait na pala ako. Amen? But because He wants to grow something. Kaya siya may hinihingi, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil may gusto siyang palaguin sa atin. Kaya anong nangyayari? Ibig sabihin nun, giving stretches your faith. Ang pagbibigay, binabatak niya pananampalataya mo. Bakit naman kasi? Parang ganito, Lord, parang ganito, sa worship muna, pagsamba. Pastor, basta mapakaramdam ko, may sakit, hindi ko maitaas yung kamay ko, Hindi ko maitaas yung kamay ko. Pero sabi naman, sumamba ka. Anong kalagayan mo?
Pero pagtaas mo ng kamay, sabi ng Bible, giving stretches your faith. Kapag tawag dito, pag hindi abot ng isip mo, at may pinagagawa sa Lord, ibig sabihin lang, may binabatak lang sa atin si Lord. Ganun din po. Ganun din po. Sample lang ko po kayo. Ako lang po nakakaalam nito. Ako po nakakaalam po nangyari pong ito, no. Dati po, no, ako talaga, may panahong nasagad po talaga. Alam niyo po yung nasagad? Ano yung sagad? Walang gas, walang bigas, walang cash. Sagad. Walang gas, walang cash, walang bigas, wala ring gas sa motor, wala. As in, sabi ko, pag ito ginamit ko, wala to. May nag-chat sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede bang manghiram muna ako sa'yo? Sabi ko, sumakit yung ulo ko eh. Sumakit din yung dibdib ko. Sumakit yung bewang ko. Sabi ko, Lord, hindi po tigarito yun, ha? Pero sabi ko, ang tagal ko mag-reply eh. Akala nung, di ba po sa Messenger, pag yung nagbi-blink na cursor, pag nandoon, akala niya nagta-type ka. Pero hindi, nag-iisip ako. Sabi ko, Lord, ano ba to, Lord? Anong gagawin ko, Lord? Replyan ko ba o iba-block ko na?